Magandang araw po mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Patuloy po nating ipangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. At pag-usapan natin ngayon ang Juan Kapitulo 6, versikulo 41 hanggang 46. At ito po ay ating babasahin. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, maliban ngang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama." So dito mga minamahal ay mapansin natin na patuloy pa rin na pagdududa ang mga Hudyo kay Hesus Kristo. Ayaw kasi nilang paniwalaan ang mga sinasabi ni Jesus. Nasabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Kaya naman nasabi ito ni Jesus dahil nung sa ating pinag-usapan nung nakaraan, ay hinahanapan nila ng ebidensya, palatandaan si Hesus Kristo kung ano ang kaya niyang gawin, kung ano ang angkin niyang kapangyarihan. Dahil sabi ng mga Hudyo, ang aming mga magulang pinakain ng Diyos Ama ng pagkain galing sa langit sa pamagitan ni Moises. Sabi naman ni Jesus, ang aking ama nga ang nagpakain sa inyong mga magulang at hindi si Moises. At ako ang bumabang pagkain galing sa langit, sabi ni Jesus. Iyan ang hindi nila matanggap. Kaya nga sinabihan sa ni Jesus, huwag kayong magpakahirap ng todo sa paghanap buhay upang magkaroon kayo ng pagkain na pagkatapos ninyong mabusog, nagugutom kayo uli. Sabi ni Jesus sa kanila, ang dapat ninyong hanapin ay yaong tinapay na pagkain na kapag inyong makakain, hindi na kayo magugutom pa. Kaya sabi nila, bigyan mo kami ng pagkain sinasabi mo upang kami ay hindi na magugutom pa. Kaya nga, sinagot sila ni Jesus, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. At ibibigay ko sa inyo ang tinapay, ang pagkain
na ito. Kaya nga, sabi nila, para sa kanila, imposible. Dahil sabi nila, sa versikulo 41, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. So, ito mga minamahal ang dalawang bagay na nagbibigay kalituhan sa mga Hudyo. Ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Na ang tao, kumakain nga siya sa araw-araw, bagamat siya ay nabubusog, muli siya ay magugutom. Dahil ang pagkain na kinakain ng mga tao ay dito sa lupa. Pagkaing pisikal. Tinapay na nakikita natin sa kapaligiran. Sabi ni Jesucristo, kailangan magtrabaho kayo, hindi lamang na makakabili kayo upang magkaroon kayo ng pagkain sa araw-araw, kaya lamang magugutom kayo uli. Ngunit, bibigyan ko kayo. Hanapin ninyo dapat, ang gagawin ninyo dapat ay inyong matanggap ang tinapay na kung ang pagkain ito ay hindi na kayo magugutom pa. Kaya humingi sila sa Panginoon Jesucristo, Ginoo, bigyan mo kami. Sinagot sila ni Jesus, ako ang pagkaing o tinapay na bumaba galing sa langit. Na ibig sabihin, ang tinapay na ito, na kung tanggapin ng mga Hudyo, sumampalataya sila sa pangaral ni Jesucristo na siya ang tinapay na buhay, the living bread. Magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yan bali ang ibig iparating sa kanila ni Jesucristo. Kaya lang mas higit na nakikita nila ang pagkatao ni Jesucristo kasi kilala nila kung sino ang ama at ina ni Jesucristo. Kaya sabi nga nila, versikulo 41, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sinabi niya, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala nila yung si Jose, karpentero yun, kapitbahay nila . Yun ang ibig nilang palabasin. At si Maria. Kilala natin ang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? So dito mga minamahal, ito ang nakatagong lihim sa Panginoong Hesukristo. Na bagamat si Hesukristo ay personal na nangangaral
sa mga Hudyo dahil siya ay kilalang kilala at ang pamilya niya. Kaya ayaw talaga siyang sampalatayanan. Ang nakatagong lihim dito ay inilingid ng Diyos na malantad ang misteryo. Kaagad-agad sa sambahayan ni Israel. Kasi kaunti lang ang pinahayagan dito ng misteryong ito tungkol kay Hesukristo. Ang pinahayagan dito ay si Moises, ang mga propeta, ang mga apostol, si Juan Bautista, at ang mag-ama, si Jose at si Maria. Sila lamang ang nakaalam sa lihim ng pagkatao ni Hesukristo. Na si Hesukristo ay anak ng Diyos, bagamat dinalang tao siya ni Mariang Birhen, ngunit ang ama ni Hesukristo ay ang Espiritu Santo. Kaya nagdalang tao si Maria. Nasulat po yan sa Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. So yan po ang lihim na hindi alam ng mga Hudyo. So ang pagkakilala nila, si Jesus ay ordinaryong tao katulad nila. Kaya sa atin mga minamahal, ito rin ang pagpapakilala sa inyo tungkol kay Hesukristo. Na siya ay anak ng tao, anak ni Jose at ni Maria. Ngunit si Hesukristo, bagamat anak ng tao, ni Jose at ni Maria, hindi katulad natin na tayo ay nanggaling sa alabok. Ang ating lahi galing kay Adam at kay Eva. Kaya tayo ay may kamatayan. Si Hesukristo iba. Siya ang bagong nilalang. Tayong mga ordinaryong tao, tayo ang tinatawag ng mga lumang Adan, lumang tao, galing sa alabok. Ngunit itong si Jesus ay galing sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ipinunla doon sa sinapupunan ni Maria, sinampalatayanan ni Maria, ang salita na dinala ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ang napili upang idalang tao ang Mesiyas. Sumampalataya si Maria. Kaya siya ay nagdalang tao. Ito ang bagong nilalang, bagong tao. Hindi galing sa alabok, kundi ito ang tinatawag na new creation. New creation, bagong tao na nilalang ng Diyos. So magitan ng kanyang salita, at ang salita ay sinampalataya ni Maria na sa magitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magdalang tao siya. Sa magitan ng salita. Sa Griego, ang salita na yan ay tinatawag na rima. Rima po ang tawag dyan. So, dinalang tao ni Maria, naging tao ang salita ng Diyos. Yan po ang bagong nilalang. Kaya yan po ang sikreto ng Hesukristo na tinatawag na anak ng Diyos. So, edad 30, lumaki na ang Hesukristo. Inilihim pa rin yan ni Maria at ni Jose.
Pagdating ng edad 30, bautismuhan na si Hesukristo. Sa pagbautismo sa kanya, bumaba ang Ama ni Hesukristo, ang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama. At habang bumababa galing sa langit, nagsasalita ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Ito, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus. Bumaba ako mula sa langit. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Itong sinabi ni Jesus, na bumaba ako galing sa langit, ang bumaba ay ang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo tumahan sa katawan ni Hesukristo. At ang pagtahan ng Diyos Ama sa katawan ni Hesukristo, ang nagsasalita na rito ay ang Diyos Ama. Ang tinig ng Diyos Ama ay lumalabas sa bibig ng anak ng Diyos na si Hesukristo. Kaya kung anong sasabihin ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, yun din ang lumalabas sa bibig ni Hesukristo. Kaya sabi niya, ako ang bumaba. Pero ang bumaba talaga ang Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Hesukristo, ang sabi niya, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So pagka nagsilita si Jesus, tinig yun ng Ama. Kaya ang napakinggan nila ang boses ng Diyos Ama. Lumalabas sa bibig ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus ay hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakita sa Ama. Ibig sabihin ni Hesukristo na pinatutuhanan niya na ang Diyos Ama ay bumaba galing sa langit. Walang ibang nakita kundi yaong pinahayagan lamang. Yun ang tinatawag na ang sabi dito, hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. So yung pinapahayagan lamang ang makakita sa Ama. Sino-sino ang nakita sa Ama? Sa panahon ng bautismo, ang nakita sa Ama ay mismo ang anak, si Hesukristo. Sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Basahin natin. Mateo 3, 16 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya habang bumababa ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, nagsasalita. Nakita ni Hesukristo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo at nagsasalita. Ang sabi rito, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. O ikaw ang
Minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Sinabi rin ito sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 3. Ayan. Versikulo 21 hanggang 23. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan." Sinabi ng Ama na siyang Espiritu Santo, sabi ng Espiritu Santo, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan." Sa versikulo 23, nagtatatlumpung taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. So 30 taon siyang nabautismuhan. Tumahan sa kanya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na sabi, "Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan." Nakita ni Jesus ayon dito sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Gayon din sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Sino pa nakakita sa Ama? Si Juan Bautista. Mateo 1. Ebanghelyo ni Juan. Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 34. Nakita ni Juan Bautista ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Dalawa sila nakakita. Si Jesus, sabi ni Jesus, nakita ni Jesus, doon yun sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, at Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. At sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 34, si Juan Bautista ang nakakita sa Diyos Ama. Ito ang patutuo ni Juan, ibig sabihin Juan Bautista. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang bautismo sa tubig ang nagsabi, "Makikita mo ang Espiritu na baba at manatili sa isang tao. Siya nagbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatuhanan kong siya ang anak ng Diyos. So, pinayagan si Juan Bautista. Nakita niya ang Espiritu Santo, hugis, kalapati. Kasi ang Espiritu, hindi po yan makikita ng ating mga mata, kundi anyong kalapati. Nasaan yung kalapati? Hugis, kalapati, upang simbolo doon sa Espiritu Santo na ipinakita kay Juan Bautista. Pareho sila ni Jesucristo na nakakita. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 6, versikulo 48, "Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama." Dalawa sila. Dalawa silang pinahayagan. Dalawa silang nakakita.
Sa Ebanghelyo ni Mateo, sinabi roon, nakita ni Jesus ang Espiritu Santo anyong kalapati. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 35, ipinakita kay Juan Bautista. Juan Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 34. Nakita ni Juan Bautista ang Espiritu Santo, hugis, kalapate. Pareho sila ni Jesucristo na nakakita sa Ama. Sinabi ng Biblia Kasi ang Diyos ay Espiritu. Siya ay banal, kaya siya ang Espiritu Santo. Nakita ni Jesus at ni San Juan Bautista. Kaya ito ang sinabi ni Jesus. So, ang nakakita dyan, ang nakaalam lang talaga sa lihim na ito ay si San Juan Bautista at si Jesucristo, ang tanging nakakita. Batay rito sa Ebanghelyo na ating binabasa. Juan Kapitulo 6, versikulo 41, hindi ito nangahulugang may nakita na sa Ama. Yung nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. So, pinatunayan ng Ebanghelyo ni San Mateo, nakita ni Jesus bilang anak ng Diyos, nakita niya ang kanyang Ama na bumaba galing sa langit. Si Juan Bautista naman, na bilang binigyan ng karapatan na magbautismo kay Jesucristo, pinakitaan din. Pinakita sa kanya, nakita niya ang Espiritu Santo na bumaba at tumahan sa kay Jesucristo. Kaya mga minamahal, ang lihim na ito, kaya natin alam ito dahil binasa natin sa Biblia. Sa panahon kasi nung New Testament, wala pang New Testament Bible Ang mga Israelita, ang kanilang Biblia ay Old Testament, mga minamahal. Kaya nga itong ating mga binabasa sa New Testament, hindi na sila naniniwala. Hindi lamang nila pinapaniwalaan si Jesucristo na kanilang Mesiyas at magpahanggang ngayon, ayaw pa rin nilang paniwalaan si Jesucristo na kanilang Mesiyas. Kaya, hindi naniniwala ang mga Israelita na ang kanilang pinatay ng mga Israelita doon sa New Testament ay ang kanilang Mesiyas. Paano po nangyari? Itinago rin po ang lihim ng mga ginagawa ng mga Hudyo. Mabasa po natin yan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay ayaw maniwala kay Kristo. Dahil sa pagsisinungaling ng mga saserdote sa mga Hudyo. Ito po yan, Mateo, Kapitulo 28. Ito po ang pangyayari. Nung mabuhay muli si Jesus, nakita ng mga gwardya na yung nagbabantay sa libingan. Ito, Mateo 28, 11 hanggang 15. Ito po yan. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila
na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Kaya, ang pagsisinungaling ng mga saserdote sa bayan ng Israel, ayaw nilang ipaalam na nagbangon mula sa mga patay si Jesus. Nakita ng mga gwardiya. Kaya nga ibinalita ng mga gwardiya ang mga pangyayari na nabuhay muli si Jesus. Kaya ang ginawa ng mga saserdote, sinuhulan nila ang gwardiya na huwag ipamalita na nabuhay muli mula sa mga patay si Jesus. Kaya ito ang sinabi sa Mateo 28:11 hanggang 15. Versikulo 15 sinabi, tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Ipinamalita nila na ninakaw ng mga apostolis ang bangkay ni Jesus. Kaya nawala. Kaya ang sabi rito, tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, hanggang ngayon, ang mga Israelita, hindi naniwala na yung kanilang ipinako sa krus, si Jesus, na kanilang Mesiyas. Dahil sa sinabi ng mga saserdote na ninakaw. Ibig lang palabasin, ordinaryong tao lamang talaga. Yung anak ni Maria at anak ni Jose. Yun ang ibig palabasin ng mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, hindi naniniwala ang mga Hudyo sa New Testament. Ang gamit nila ay Old Testament pa rin. Yung covenant, Old Covenant Law ni Moses. Kaya ang Biblia ng mga Hudyo, Old Testament lang, kalahati lang ng Biblia. Samantalang ang Biblia ng mga Kristiyano, Old Testament tsaka New Testament. Kaya nga ang tawag sa atin Kristiyano. Dahil naniwala tayo kay Kristo. Mga minamahal. Kaya ito nga ang ibig iparating ng Ebanghelyo ni San Juan. Dahil kung ating ipangaral ang Ebanghelyo ni San Juan, katulad ng ginagawa ko ngayon, kung may makikinig sa akin ng mga Israelita, meron din naman kasi akong English na pangaral, The Mystery of God, kung inyong tingnan sa aking YouTube, Today Salvation TV channel, hanapin nyo lang po yan, Pastor Absalom Rabadon Jr. Makita po ninyo na kahit na dito sa aking Facebook, nandyan po ang link. I-click nyo lang yung link ng aking YouTube. Katulad dito sa Ebanghelyo ni San Juan. Isa ito sa mga playlists eh. Kaya kung ma-visit ninyo, ano nyo ang link nito, ay mapunta rin kayo doon sa Today Salvation TV channel. Kung bisitahin ninyo ang aking account, Absalom Rabadon, ay makita ninyo ang link ng aking account, mabisita ninyo ang aking YouTube account. Nandoon ang isa sa mga playlist, Mystery of God. English po yun. Na nawa, loobin ng Diyos na mabasa at pakinggan ng mga Israelita. May mga foreigner din naman na nagmamasid
bumibisita sa aking YouTube account, Africans, Europeans, at nagmamanman sila. Kaya meron akong English, The Mystery of God. Kaya bisitahin nyo rin po, mga minamahal. So ito ang ating pinag-usapan. Na ang bumaba galing sa langit ay ang Espiritu Santo. Ang tinig ng Espiritu Santo, iyon po ang kanyang Kristo. The Christ is the Word, power, and wisdom of God. Ang Kristo ay ang tinig ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, at unawa ng Diyos. Yan ang kasama ng Diyos mula pa roon sa pasimula. Kaya hanggang bumaba na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, kasama yung kanyang boses, kaya nga nagsasalita siya habang bumaba, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. At tumahan sila sa tao na anak ni Maria at ni Jose, edad 30. Kaya yung si Jesus, sa kalagayang tao, ang kanyang katawan, tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo at ng tinig ng Diyos Ama na siyang Kristo. Kaya nga si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Kaya tawag sa kanya, Hesus Kristo. Dahil ang Panginoon na si Jehovah ay tumahan na sa katawan ni Hesus Kristo. Ang ibig kasing sabihin ng Hesus, yung Jesus, ay sa Hebrew, Yeshua. Yahweh, YHWH, is Savior. Yan po ang pangalan ni Jesus. Katuparan po yan ng hula, Isaiah 9:6. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Emmanuel, God with us. Ang pangalan ni Jesus, tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus, tawaging Ama na walang hanggan. Kaya ang distinction po dito sa misteryo, mga minamahal, upang hindi manatili na ang inyong panampalataya katulad ng Iglesia ni Cristo sa kanang Hudyo, kailangang intindihin ninyong mabuti itong ating pangaral. Si Jesus bilang anak ng Diyos, tao siya, hindi siya Diyos. Kasi ang tao ay may laman at buto. At ang Diyos ay hindi tao. Yan po ang doktrina ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at buto. Yan po ang Espiritu Santo. Siya po ang Diyos Ama. Yan siya ang tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya, ang nangaral dito ngayon, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Si Jesucristo ay siya ang nagiging spokesperson ng Diyos Ama. Kaya si Jesus, sa kaligayang tao, hindi siya Diyos. Kaya nga, Kristo ang tawag sa Kanya. Kaya nga si Jesus Christ, habang nangaral siya, siya ang tinatawag na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos na hindi nakikita ay nakatira sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya ang nangaral mismo ay ang Ama. Ang Diyos Ama ang nangaral. Nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Ayan po ay sinabi mismo ni Jesucristo na hindi siya ang nagsasalita, kundi ang Ama na tumatahan sa Kanya, yun ang nagsasalita. Kung ano ang salita ng Ama, yun yung lumalabas sa bibig niya. Kaya sa harapan ng mga Hudyo, ay taong Jesucristo na anak ni Maria at ni Jose. Pero nagsalita doon ay ang Diyos Ama na Espiritu Santo na nandoon sa loob ng katawan ni Jesucristo. Yun ang tunay na Diyos.
ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang Jesucristong tao, hindi siya Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Ngunit ang pangalan ng anak ng Diyos, Jesus, tawagin na Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus, tawaging Ama na walang hanggan. Ibinigay sa kanya ang pangalan ni Jehovah. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Yan ang the name above every name. Kasi yan po ang pangalan ng Diyos Ama. Nawa, mga minamahal, magpatuloy po kayo sa ating pangaral ng Ebanghelyo. Dahil kung makilala ninyo ng lubusan ang pangalan ni Jesus, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang pangalan ni Jesus, nasa Kanya. Ang buhay na walang hanggan dahil yan nga ang pangalan ng Ama. Ang pangalan ni Jesus. Yeshua. YHWH is salvation. Yeshua. Jesus. Sa Grego, Jesus. Sa Latin, halos magkatunog din. Jesus. Ginawang English, Jesus. Ginawang Tagalog, Jesus. Ginawang Bisaya, Jesus. Kaya lang, nung tinagalog na, Panginoon, napalayo. In English, Lord, lalong napalayo. Dapat pinanatili yung pangalan na Yeshua. Kaya nga kung hindi ninyo marinig yung ganitong pangaral, hindi ninyo makilala na ang pangalan pala ni Jesus ay pangalan ng Diyos Ama. Kaya nga sabi niya, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Hindi sinabi ng Biblia, ang anak at ang Ama ay isa. Hindi po sinabi. Si Jesus, nagsalita, I and the Father are one. Sabi ni Jesus, hindi ako nagsalita, kundi ang Ama. Kaya yung si ako, yun yung Diyos Ama, si ako. Ang nagsalita doon, lumabas sa bibig ni Jesus, nakikita ng mga Hudyo, tao. Pero ang nagsalita, si ako. Sino si ako? Yung Diyos Ama. Siya rin yung Diyos Ama na nagpakilala kay Moises. Na sabi ni Moises, mari bang malaman ko ang iyong pangalan, Panginoon? Kasi baka tanungin ako ng mga Israelita kung sino nagpadala sa akin. Ano ang iyong pangalan? Sabi ng Diyos, ako, yaong si ako nga, I am who I am. Kaya yung pangalan na yan, I am who I am. Si ako. Yan yung Diyos Ama. Ang pangalan niya is everlasting. Palaging present ba? I am. Noon, I am siya. Ngayon, I am pa rin siya. Pagdating ng panahon, I am pa rin siya. Kasi nga, everlasting name. The name is everlasting. So, yan po mga minamahal. Kung kayo may mga katanungan, pwede ba kayong makipagtalastasan sa akin? Mag-comment kayo dito sa ating Facebook account or doon sa YouTube. Ay may karagdagan pa tayo. So, sa ngayon kasi ay kailangang makumpleto kong ipangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. Tapos 3 sulat ni San Juan at ang Revelation, yung Apocalypse. Kasi yan po pinadala ako ng Diyos para ipangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. So, ang Ebanghelyo ni San Juan, yan po ay ito, Gospel of John, then 3 Epistles of John, and the Book of Revelation. Na by God's grace, kung bigyan pa niya ako ng mahabang panahon, dahil siya naman ang nagbigay sa akin ng mission, then so be it. Si Lord na ang nakakaalam kung makumpleto ko ba ang paghatid ng
kapahayagan ng Diyos magitan ni San Juan. So dito lang muna tayo. Basahin ko muli ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Juan Kapitulo 6, versikulo 41 hanggang 46. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. God bless us all.